ilang bahagi ng Metro Manila muling nagdulot ng baha at traffic. Ilang matataas na opisyal ng gobyerno at pulisya sasalang sa clarificatory questioning ng Incident Investigation and Review Committee bukas. Mga nagkakadengge sa bansa, patuloy na dumarami. Isang pygmy hippopotamus, ipinanganak sa isang zoo sa Poland. Isang babae, nakuna ng video habang may itinatapon na 6 na tuta sa isang ilog sa Bosnia. Isang armadong lalaki ng hostage sa gusali ng Discovery Channel Network sa Amerika. At Ryan Agoncillo at Judy Ann Santos may napili ng pangalan para sa kanilang bunso. World Mahuli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga, narito na mga unang balita. Isang kotse at isang SUV nawasak matapos mabagsakan ng biga mula sa lumang apartment sa Makati. Naputol din ang poste ng kuryente kaya ang resulta, walang kuryente sa 3 barangay. Mula sa Makati City, may live report si Dante Perelio. Dante! Yes, Igan, pasado alas 2:30 nga kaninang madaling araw nang mapabalikwas mula sa mahimbing na pagtulog itong mga residente dito sa Barangay Pio del Pilar matapos nga bumagsak ang isang biga. Wasak na ang SUV at kotse ito ng silipin ng mga residente sa panunukan ng Washington at Facundo Street, Barangay Pio del Pilar sa Makati. Nandun kami sa loob nagliligpit na kami. Biglang bumaksak yung harapan namin. Paglabas namin, yun, di na kami makalabas. Nakita namin na ganyan na. Nabagsakan na pala ang 2 sasakyan ng may 30 metrong haba ng biga mula sa isang lumang 2-story apartment. Ayon sa may-ari ng SUV, ilang minuto pa lang daw ang nakalilipas nang siya ay makiparada sa tapat ng apartment. Siyempre, sino ba naman? Siyempre masashock, di ba? Na ganyan na, nakita mo as in ganyan, durug-durug na siya. So ano bang magiging reaction nyo? So I don't know kung sinong dapat sisihin or what. Naputol din ang isang kahoy na poste ng Meralco matapos mahatak ang mga kableng nakakonekta dito nang mabagsakan rin ng biga. Wala namang nasaktan sa insidente pero apektado ngayon ang supply ng kuryente sa Barangay Pio del Pilar, San Isidro at Bangkal, pati na rin ang ilang lugar sa Pasay City na malapit sa pinangyarihan ng insidente. Siyempre kung meron kaming mga paplansyahin sa bahay, diba? Tapos maliligo, walang ilaw. Tapos we don't want to cause any trouble for using mga kandila, diba? Baka mamaya magkasunog. Igan, sa mga oras na ito ay nandito na nga ang mga kagawad ng Meralco para simulang ayusin ang nasirang poste. Samantala, Igan, hanggang ngayon ay wala pa rin dumarating dito na mga pulis para mag-imbestiga sa insidente. Ayon sa mga taga-Meralco, dapat daw ay nandito na sila para masimulan daw yung pag-sketch at pagkuha ng mga litrato para malaman talaga kung sino ang may kasalanan. Yan ang latest update mula rito sa Makati City. Balik sa iyo, Igan. Maraming salamat, Dante Perelio, nag-uulat live mula sa Makati City. At kaunay po niya, mga kasunod natin si Miss Len Nazario na Meralco. Len, good morning. Yes, good morning, Igan. Good morning sa ating mga televiewers. So inaasahan na ba yung babalik ang supply ng kuryente ngayong araw doon? Actually, Igan, na-restore na yung malaking bahagi ng lugar na nawalan ng kuryente. Ang tanging nawalan ng kuryente sa ngayon, yung natitira, yung bahagi ng Washington, Facundo, P. Santos, tsaka yung bandang De La Rosa. Oo. So, base doon sa report ng aming mga crew, meron niyang column nung bahay na luma doon sa lugar ang bumagsak. Okay. And nahila ito nung ating mga linya kasama pati yung poste kaya bumagsak siya. So sa kasalukuyan... Pero yung poste nyo, bago yan? O luma na rin? Bali wood pole po ito. Okay. Medyo pag wood pole na medyo hindi ganun kaano. Pero hindi siya totally bumagsak. Meron siyang poste na naiwan pa doon sa lugar na yon. So nahatak lang siya, no? Nadamay sila. Nahatak siya nung biga or nung column nung old house na bumagsak pat kasama doon sa 2 posting naayos nga po yun. Okay, yung hindi nabibigyan pa ng supply ngayon, mga kailan ito, Len? Siguro before lunch magkakaroon ng kuryente yung mga lugar na hindi pa nagkakaroon ng kuryente sa kasalukuyan. May crew pa tayo doon na magtatayo ng panibagong poste. Ano to, itatayo lang o panibagong poste na yung... Panibagong poste panibago na siguro, na. Igan, Oo. para mas konkreto na yung lalagay nilang poste sa lugar na yun. Okay, hotline, Len? 16211 at 6311111 para sa mga inquiries and concerns ng ating mga customers po. Okay. Maraming salamat. Good Salamat morning. din, Miss Len Nazario po ng Meralco.
Samantala, malaking perwisyo ang idinulot ng malakas na ulan sa Kamaynilaan kagabi. At dahil sa baha, nahirapan makasakay ang mga commuter. Narito ang report. Bigla na namang bumuhos ang malakas na ulan sa ilang bahagi ng Metro Manila kagabi. Sa Novaliches, bumagal ang daloy ng trapiko. Hindi kasi makapagmaneho ng mabilis sa mga motorista dahil halos zero visibility sa kalsada. Ang taxing ito tumirik pa. Mabilis kasing naipon ng tubig at nagdulot ng baha. Tumirik ko kasi masyadong malalim yung ano rito, yung tubig eh. Di ako inabot eh. Namatay yung makina ko eh. Sobrang hirap. Kagaya ko niya noon, nagpatulak pa ako bago start. Buti kung wala akong pasahero, nakakaya ako. Ang mga pasahero pahirapan din sa pagkuha ng masasakyan. Mahirap din po sa amin. Kasi po sa baha po at sa ulan. Hindi pa makatawid. Mahirap kasi na pagod ka na tapos di ka pa makauwi. Para mapahupa ang baha, ilang residente na ang nagboluntaryong linisin ng mga kanal na barado ng basura. Matapos ito, unti-unti namang bumaba na ang tubig baha. Para sa unang balita, Cedric Castillo reporting. Samantala sa ating ulat panahon, isang bagong low pressure area ang binabantayan ngayon ng Pag-asa sa Northern Luzon. Kaninang alas 2 ng madaling araw, namataan ng namumuong sama ng panahon 170 kilometro silangan ng Tuguegarao, Cagayan. Ang Kalakhang, Maynila ay makararanas ng madalas na maulap na kalangitan na may pag-ulan at pagkulong pagkidlat. Ganyan din pong mararanasang panahon sa Luzon at Kabisayaan. Magkakaroon naman ng pulupulong pag-ulan at pagkulong pagkidlat sa natitira pang bahagi ng bansa. Sa ibang balita, sumunod na rin ang Petron sa LPG price hike na ipinatupad ng LPG Marketers Association. Simula kaninang hating gabi, piso at 50 sentimo kada kilo ang dagdag presyo ng Petron sa kanilang LPG. Katumbas yan ng 16.50 na dagdag presyo sa kada regular na tangke ng LPG. Ang dagdag presyo ay bunsod ng pagtaas ng contract price ng LPG sa world market. Ilang mata sa opisyal ng gobyerno at pulisya sasalang po sa clarificatory questioning ng Incident Investigation and Review Committee bukas. Daasahang sa pagtatapos ng pagtatanong, magkakaroon na ng linaw ang nangyaring negosasyon at police operation sa hostage crisis. Narito ang report ni Teresa Andrada. DILG Undersecretary Rico Puno, Manila Mayor Alfredo Lim, Manila Vice Mayor Isko Moreno, Chief Superintendent Rodolfo Magtibay, NCRPO Chief Director Leocadio Santiago at PNP Chief Director General Jesus Versosa. Ilan lang sila sa mga opisyal ng gobyerno at pulisya na sasalang sa clarificatory questioning ng Incident Investigation and Review Committee o IIRC sa Biyernes upang pagtagpi-tagpiin ang kabuuang kwento ng madugong pagwawakas ng Manila hostage crisis. Definitely there would be some to be invited for purposes of completing the picture based on the written reports so far received. Nagsabi na si Lim na dadalo siya sa Biyernes. Ang alkalde ang pinuno ng City Crisis Management Committee noong kasagsagan ng hostage taking. Siguro pagdating ko doon, magkakalinawan na kasi maraming ang mga hindi magandang mga opinion eh. Sasalang din sa pagtatanong ng komite ang mga negosyador na sina Chief Inspector Romeo Salvador at Superintendent Orlando Yebra. Nais malaman ni De Lima kung ano-ano ang mga demand ni dating Police Senior Inspector Rolando Mendoza at kung ano ang naging tugon ng mga otoridad dito. Ipatatawag din sa Biyernes si alias Rose, ang babaeng naghatid sa hostage taker sa Fort Santiago. Pati na ang nakatakas na driver ng hinostage na Hong Thai travel bus na si Alberto Lubang. Posible rin daw ipatawag ang mga miyembro ng media na nagkaroon di umano ng partisipasyon sa hostage crisis. We will appeal to their it's more of persuasive powers in the spirit of cooperation. Because this is fact-finding. Nailinaw rin ni De Lima na sa ngayon ay walang tiyak na plano ang komite na paharapin si Pangulong Aquino sa marathon proceedings. Pero sabi ng palasyo, handa naman daw dumalo ang Pangulo kung kinakailangan. If the Secretary of Justice would find it necessary, and this is an independent probe,
I'm sure that the President will be more than welcome to shed light to his participation. Maliban sa investigasyon ng IIRC, gumugulong na rin ang parallel investigation ng NBI. Sinalang sa interogasyon at hininga ng sinumpaang salaysay ng NBI Death Investigation Division ang ground commander na si Magtibay, Police Senior Superintendent Roberto Po, na sinasabing nakatanggap ng utos na dakpin ang kapatid ng hostage taker, ang negosyador na si Chief Inspector Salvador at si Superintendent Nelson Yabut ng MPD District Mobile Group na di umano'y nakialam sa assault operation ng walang pahintulot ng Crisis Management Committee. Para sa Unang Balita, Teresa Andrada reporting. Kaugnay po niyan, makakausap po natin si DILG Undersecretary Rico Puno. Yusek Puno, good morning. Magandang umaga, Igan. Opo. Sa inyong tagapakinig. Pakipaliwanag po, ngayon lang yata nagkaroon ng parang hatian uba ng trabaho o responsibilidad yung kalihim tsaka yung undersecretary. Parang bakit ho kayo ang nadidiin at in charge daw kayo ng police matter? Tama ho ba? Meron kaming binigyan ako ng special instruction ng presidente to handle yung mga police sa kanilang mga assignment, yung mga logistical requirements. Yan ang mga yun po ang aking mandato doon, at saka plus yung mga as Undersecretary for Peace and Order. Okay. Yung sa jail at saka yung sa fire. So ibig sabihin ito nangyaring hostage taking, solo bang responsibilidad ninyo o kasama mo si Secretary Robredo? Ako po ang naatasan din ng presidente para mag-monitor doon sa nagaganap na hostage situation ng araw na yon. So labas ho si Secretary doon? Opo. Ako ang kasama. In fact, nandun nga po ko sa Malacanang, nagmo-monitor ako kasabay ng presidente. Pero nakita rin ho na-update. Nakita rin ho si Secretary doon sa after na ho nung pangyayari, di ho ba, Yusek? Opo, nakita siya doon at actually during the siege, iniwan niya kami doon sa command post at nagpunta na siya doon at lumapit na siya doon sa command center para nga matulungan yung mga matulungan din yung mga hostages para pagdala sa hospital. Yusek, yung ganito hubang setup na ipaliwanag sa mga pulis natin o baka ngayon lang nalaman at nagdudulot ngayon ng kalituhan sa ibaba? Yung nangyari noon, nagkaroon ng crisis committee. Opo. Doon nga, in charge nga po yung ground commander natin. Opo. Yusek? Okay, babalikan po natin si DILG Undersecretary Rico Puno. Isang babae nakuna ng video habang may tinatapon na 6 na tuta sa isang ilog sa Bosnia. Isang pygmy hippopotamus ipinanganak sa isang zoo sa Poland. Isang armadong lalaki ng hostage sa gusali ng Discovery Channel Networks. Sa Amerika, huwag pa huli, tutok lang sa Unang Balita.